Axel? Yes? He's still my cousin. I would hate to see him in a jail. Sabi nito na nahihirapan ng tinig. Hindi ko alam kung makakaya ito ni Tita Zoida. He's all that she's got. Huminga siya ng malalim. He wanted you killed. Paalala niya rito. Yes, I know. Hindi ko alam ang gagawin ko ngayon. Magkayakap sila hanggang makarating sa headquarters. Kinabukasan ay lumabas uli sa balita si Rafe. Pinalabas na lamang na ibang lalaki ang tinamaan ng bala at namatay sa ospital at hindi ang binata. Nabuhay na buhay ito kasama ng mga magulang. Mula na makauwi ito mula sa headquarters ng Black Bureau, pagkatapos ng debriefing ay hindi na nakita ni Axel ang kasintahan pero nakakausap naman niya ito kahit paano sa telepono. Ganoon pa man, ang kanyang ama ang naging kasama ng binata at ng mga magulang nito nung nagdesisyon ang pamilya kung sasampahan ng kaso si Poncho na sa nagdaang taon pala'y matindi ang selos at inggit kay Rafe. Sa isip ay sinisisi nito ang lahat ng mga misfortunes na nangyari dito kay Rafe. Hindi ko akalain mga panahong pinupuri ako ng mga magulang niya, nanliliit siya. Nanilalait siya ng mga ito. Tito died saying to him na magiging masaya ito sa kamilang buhay kung ako ang tutularan ni Poncho. But Poncho couldn't produce a serviceable drug and the company immediately went down under his management. Nang ako ang nakabili niyon at magpalagong muli, lalo siyang namuhi sa akin. Then he found out about the proposed merger. Kinausap ko kasi ang mami niya. Oo nga't akin ang negosyo pero mas sentimental reasons. Gusto ko pa rin konsultahin si tita tungkol sa mga plano ko sa business. Poncho didn't want me to merge but tita gave me the signal, go signal. That's when Poncho felt that he wanted me dead before I signed any papers. Matagal na siyang walang nagagawang productive while under my employment. He felt that if we will be merged with Venture Enterprises, pati trabaho niya ay mawawala sa kanya. That's crazy. Hindi siya dapat sa kulungan mapunta, kundi sa Mount Sinai, sabi niya rito. Mount Sinai? A mental institute? I know. How do you know about Mount Sinai? Napaka-pribado niyon. Kasama yun sa ikukwento ko sa'yo later, when we're together and alone. Bumuntong hininga ito. Miss na kita. I miss you too. I'm sorry that all of these are happening to you now. I wish I could help you. You have helped me in ways that are more than I can even imagine. Huwag kang mag-alala. Sisingilin ko yan sa'yo kapag nagkita na tayo. Marahan itong tumawa. And we will as soon as I can. It had been almost a week, wala pa ring bagong misyon na ina-assign sa kanya ang Black Bureau. She was hoping that traffic could get back to her before she had to go to the field. Alam ko siniyang kailangan niyang ihanda ang kalooban nito sa kanyang paglabas muli bilang kamilyon para tuparin ang kadalasan ng delikadong mga misyon niya. Unfortunately, naunahan na nga siya ng pagkakataon. She was asked to report that morning for a new mission in another part of the country. Nakakainis, hindi pa man din sa Maynila. So she reported and got a briefing, kasama ang ilang elites. Magtutungo siya sa Camiguin para alamin kung totoo ang report na nag-recruit ang isang turistang foreigner ng mga babae para isama raw sa States at bigyan ng trabaho bilang domestic helper. Pero ang totoo ay dinadala dito ang mga babae sa mga prostitution dens sa ibang bansa sa halip na sa US. You'll be discussing as an escort service provider, in short, prostitute again? Dugtong ni Chief nang makita ang ekspresyon sa mukha niya. There will be a yacht there waiting for you and the others, which would be real escorts. Nasa party na ginaganap sa yate na yon and suspect natin na ipupusit natin at dadalhin dito sa Manila. Nang mismong araw ding iyon pagkatapos ng briefing, ay naglayag ang yate ng shift patungong Camiguin kasama mga agents sa misyon at ang kanilang gears. They were in Camiguin in time for the party. Habang nagbibihis, inilibot niya ang tingin sa kanyang mga kasama. These were new elites. Halos lahat ng kanyang mga kasabayang nagsimula sa Black Bureau. May mga pamilya na at hindi na sumasama sa ganoong mga misyon, maliban sa kanya. May kumirot sa kanyang puso pero nagulat siya dahil sa bagong dahilan na yun. Yes, mamimiss talaga niya si Chameleon, but she wanted something more now besides
being one of the best elite in the bureau. Gusto na niyang bigyan ng kulay ang kanyang buhay bilang si Axel, dahil hindi na kontento si Axel na nasa background lang lagi siya. Besides, Axel was in love. Kapag ganun ang feeling, wala na yatang mas importante pa kundi ang makasama ang minamahal. Batid na niya ngayong hindi na ang kanyang huling delikadong misyon sa field. She wanted to go home, to Rafe. She was aching to be with him every day, 24/7, hanggang sa magsawa siya, which would be never. Nang matapos siya sa kanilang pagbibihis at paghahanda, bumaba na sila sa yate at nagtungo sa beach, sakay ng maliit na motorboat. Mula roon, umiwalay siya sa kanyang mga kasama at tumaktong high-class prostitute na ginaganampanan niya ngayon sa bisyong iyon. Lumapit siya sa isang malaking lalaking nakatayo sa tabi ng isa pang malaking motorboat. Pinakita niya ang tiket na kailangan para ihatid siya nito sa party sa yate. Walang kangiti-ngiti sa mukhang tingnan nito ang tiket pagkatapos ay siya, saka ito marahang tumango at tumabi para makasakay siya sa motorboat. Pagkatapos alalayan ng lalaki sa motorboat, nagulat na lang si Axel na sumakay na rin ito at binuhay nito ang engine yun. Wait, wala na ba tayong ibang kasama? Kinabahang tanong niya rito. Umiling ito. Wala na, ikaw na lang hinihintay. Bahagyang kinakabahan na sumandal siya ng upo sa isang silya. Pasimple niyang pinandilata ng mga kasama niya sa beach na bahagyang crowded ng mga turista sa mga sandaling iyon. May isang beach resort na nag-sponsor ng isang live band kaya nasa labas sa mga iyon ng gabing iyon at maingay. Bukod sa tatlong mga yate sa karagatan, ang mailaw ngayon, evident na may kasiyahang nangyayari sa loob ng mga iyon. Hindi na niya nakita ang kanyang mga kasama habang tumatakbong motorboat sa dagat patungo sa isang nailang puting yate sa laot. She took stock of her gear. Muli ang tranquilizer gun sa loob ng kanyang wedge, sandals and Stanway na nasa loob ng kanyang lipstick. Ang maliit na knife na nasa kabila na yung wedge. Sandal pero uunahin niya ang gun kaysa sa knife. Hindi siya eksperto sa kutsilyo. Bukod doon, wala na. Hindi niya alam kung saan niya itatago ang kanyang standard breed na manipis at skin-tight na damit niyang suot. Of course, there was the microtransmitter in her ear and her small watch that also served as a radio. She could always call for help. She started to nip on her lower lip. Lalo na nung makita niya ang yating tinutungo ng motorboat ay nailawan nga pero parang walang tao. Sa loob ba ginaganap ang party? Parang weird naman yata na wala man lang tao sa deck. Baka ilan-ilan lamang ang guests at may nangyayari sa loob kaya wala pang tao sa labas. Sa wakas, tumabi ang motorboat sa yate at tinalayan si ng lalaki na makaakyat sa hagdan. Pagkatapos ay umalis na ang motorboat. Huminga siya ng malalim para kalmahin ang kanyang sarili at huwag magsisigaw para muling tawagin ang motorboat. Wala talagang tao sa deck. Napakatahimik din maliban sa jazz music na narinig niya nanggagaling sa loob. Kung takot siya siguro sa multo, baka nagtayo ng kanyang mga balahibo. Sandali niyang ilibot ang kanyang tingin sa laot. Hinanap ang pamilyar na hugis ang Black Eagle, ang yate ni Chief, pero hindi niya yun makita. It was just her, she knew, camouflage in the dark. At yun ang nibigay sa kanya ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang misyon. Marahan niyang pinindot ang receiver ng microtransmitter sa kanyang tenga. Hello? Copy? May matatag na tinig sumagot sa kabila. Copy. In the yacht now. Report niya. No people in the decks. Soft music playing inside going in. Copy that, Chameleon. Binitawan niya receiver at tumakbang na siya sa steel floor ng deck patungo sa loob. The music welcomed her inside the posh interior pero walang tao. Walang tao sa makapal na rug sa parquet ng floor. Wala sa dambuhalang sofa at wala rin sa likod ng bar na ang cabinet ay may sakyatan ng lahat ng klase ng alak. She felt her senses expanding. Pinakaramdaman niya uli ang labas at loob ng lahat at pwedeng pakaramdaman sa maliit na yating yun. There was no other noise. Kahit buntong hininga ay wala siyang naririnig maliban sa soft music at mahina ring ingay ng alon ng dagat. Tuluyan na talaga siyang kinabahan. Was she in the danger? Somehow, their suspect must have known about this mission, although she thought that would be impossible at naglagay ito ng trap para sa agent na tutungtong sa yate nito. Muli niyang pinindot ang kanyang receiver. Bug, I think this is a trap. There's no party. There's no one here. I need to be extracted. Roger that, Chameleon, on our way.
Yumuko siya at hindi inaalis ang kanyang mga mata sa paligid. Hinugot niya ang bat ng kanyang maliit na tranquilizer gun. She began to walk forward within it, her hand. Pumasok siya sa makipot na hallway, patungo sa isang pinto. Outside the window, to her right was the sea already, at ang nag-iisang pintong iyon marahil ang cabin ng yate. Sa taas niyon, nakita na niya kanina pa ang control room noong nasa deck pa lamang siya. Pagkatapos niyon ay wala na maliban sa engine room sa ilalim niya. Maybe there was a mistake and this wasn't the yacht where she was supposed to be brought. Nagdalawang isip siyang buksan ang pinto, but she knew her team was watching and they would have warned her if she went to the wrong boat. Muling naresolba ang kanyang sarili. Hinawakan niya ang seradura ng pinto at maikat niya yung pinihit. Saka siya sumilip sa loob. It was almost dark except for a soft light coming from a lampshade, a very big bed. Wala siyang nakitang tao, kaya niluwagan pa niya ang bukas ng pinto. Saka siya nagsimulang humakbang papasok. Nagulat na lang siya nang maramdaman ng isang marahas sa kamay na humawak sa kanyang bisig. Yung konektado na kamay niyang may hawak na tranquilizer gun. After a quick squeeze, the tall man was able to wrestle the gun away from her. And after one powerful pull, she was laid spattered flat all over him. Pero higit pa sa takot ng kanyang naramdaman nang makilala niya ang gwapong mukha ng matipunong lalaki. "Rafe! You took too long to come here." Reklamo nito. What do you mean?" And then one look at his face and she understood. "Guys?" Namumulang sigaw niya sa kanyang receiver pagkatapos sa pindot ang button. Narinig niya ang marami nagtatawa ng mga tinig sa linya, mga babae at lalaki. Mga pamilyar na tinig at tawang-tawa ng kanyang mga kaibigan. For one moment, she was so incensed, she could not speak. Pero parang gabok na binuhusan ng tubig na agad yung nawala na palitan ng pagkamangha. They did it, all of those preparations for her and Rafe. Bumaha sa kanyang puso ang pasasalamat. "We just couldn't help ourselves, Axel. The opportunity was too good to pass up." Narinig niya yung sabi ng tinig ni Panther mula sa kabilang linya. "Is everybody there?" Nahihiyang tanong niya. "Yes, every regional elite," sagot ni Rico. "Hi, Axel!" Sigaw ng mga tinig ni Tricia, Gracia, at kung hindi siya nagkakamali ay si Nat. "Consider this is an initiation to Black Mirror, Rafe," sabi naman ang masiglang tinig ni Lawrence, ang bunso. "Welcome!" Sigaw na naman ang maraming boses. Nasaklot niya ang damit ni Rafe. "Tinanggap mo na bang proposition sa'yo ni Chief?" "Yes," sagot nito, saka asiwang umiti. "Okay lang ba yun sa'yo?" "Of course. Your contribution can save a lot of agents in the field. Or at least make the transfer from field to the White Room easier and more risk-free." "You're belittling your genius, Rafe." Si Tanya rito. "Paano pinsan mo?" Maharahan niyang tanong. Sabi ni Tita Zoida, hindi niya kami masisisi kung magsasampa kami ng kaso na dapat nang makulong si Poncho. Hindi pa rin ako decided, Axel. Baka meron pang ibang paraan para maparusahan siyang hindi nakukulong. Hinaplos niya ang pisngi nito. "You'll be alright." Ang tagal ng action. Sambit ni Gracia sa kabilang linya. Yeah, we set this up so we could listen to them discuss tribal matters." Reklamo ng isa pang nagbibirong tinig na kung hindi siya nagkakamali si Mariana. "Oh, go away now." Utos niya sa mga ito habang natatawa. "Is it going to be like this in our honeymoon too?" Takangiwing tanong ni Rafe. Agad na nagpaalam ang mga tinig ng transmitter. Ang huli ay ang tinig ni Rico na nagsasabing may 1 linggo siyang bakasyon sa trabaho. Sila ni Rafe. And then, total silence. "What do you mean honeymoon?" Tanong niya kay Rafe sa tinig na parang masasamid. "Well, I'm not getting any younger," sabi nito habang nakatitig sa kanyang muka. "Pero kung ayaw mo, there's no rush." Mahinang hinampas niya ang dibdib nito. His bare chest because he was only wearing his pajama buttons. "Rush ka na naman. Hindi mo pa nga ako tinatanong kung pumapayag." Nagulat na lamang siya nang bigla itong lumuhod sa kanyang harap. He was suddenly holding a ring and he was looking at her
imploringly and so sweetly at the same time, kaya hindi siya makapagsalita. Will you marry me then? As soon as we can? Di ko na yata matitiis na hindi ka makasama sa buhay ko, sa bahay ko, in my bed, and everywhere sa araw-araw. I want you back in my life. Irrevocably. Yung kahit anong mangyari, magkasama pa rin tayo. Rafe was a big man with a gruff voice, but he still sounded like a kid. Natatawang napalood siya sa harap nito at niyakap nito ng buong puso. Sa kanya ito hinalikan ng mariin sa mga labi. Agad nitong tumugon sa kanyang halik. They forgot the proposal for a few moments. Is that a yes? Tanong nito kapag daka. Very. You'll have me and my mom. I can't help that, but I promise I'll not let her spoil our own children. Pinisil niya ang pisngi nito. Rafe, she did good with you and I love her for it. You do like her? Tumango siya ng sunod-sunod. Oo, sabi. Then, you will really marry me? Maniwala sa mukhang sabi nito. Oh, Rafe, I love you so much. Yes, I'll marry you. Sinot nito sa kanya sing-sing, saka ikinulong ang kanya mga nakangiting mukha sa kamay nito. I love you, Axel. Axel Ramos or Agent Chameleon, I love you. Pulit-ulit nitong bulong habang pinapaligiran ng kanyang mukha ng halik na inosente, yet erotic at the same time. Then he pulled her in his arms and he kissed her thoroughly on their lips. Tinulak niya ito bago siya tuluyang mawala sa kanyang sarili. Wait! Gulat nitong pinanood ang pagtanggal niya ng microtransmitter sa kanyang tenga, ng kanyang relo mula sa kanyang bisig at paglalagak niya sa mga iyon sa ibabaw ng konsol kasama ang kanyang tranquilizer gun. Then she took something out of her purse, isang maliit na gadget na binuhay niya at parang sagradong bagay na maingat na binabarin iyon. What is that? Nagtatakang tanong nito. A small something that will counter all listening and viewing device on board. Not that I think there's someone who's still listening, but it's for my own peace of mind. Now. At nangunyapit siyang muli sa leeg nito. Where were we again? Nakangising yumuko ito at tinalikan uli ang kanyang mga labi. Saka siya nito binuhat at dinala sa gitna ng malaking kama para muling ipalasap sa kanya ang klase ng buhay na magkakaroon sila na magkasama sa habang buhay. Kinasal nga sila at nagkaroon sila ng magandang buhay kasama ang kanilang mga anak.